Ito yung nabili naming lupa ni Sheila na mahigit 1 taon na yung nakakalipas. Marami nga nagtatanong kung anong plano namin dito at kung kailan kami magpapatayo ng bahay. Sa plano marami dahil bukod sa pwede natin itong pagtayuan ng bahay, pwede rin natin gawing paupahan. Malapit kasi talaga ito sa highway at walking distance ang school, 7-Eleven, McDo, Jollibee at mga gas station. Sa plano kung tutuusin marami pero alam naman natin ang hirap kitain ng pera ngayon kaya ang hirap din madaliin ng mga bagay na gusto natin makuha at mangyari. Kaya sa ngayon as investment lang muna ang purpose ng aming biniling lupa ni Sheila. Mini-maintain ko na lang yung paglilinis kapag nakikita ko na makapal na yung mga damo. At ayan, alas 6 ng umaga ay nakagayak na ako at nakahanda na rin yung mga gamit na gagamitin natin sa pag-grass cut at pag-spray ng herbicide. Nandito na tayo sa ating lupa at sobrang kapal na ng damo dito sa may unahan at matataas na rin ang damo dun sa may parting gitna. Yung ibang mga bakod na nilagay namin dati ay hindi na rin makita dahil marami na nakakapit na mga damo. At ayan, bago nga ako magsimula ay nasa ko muna yung talim ng grass cutter dahil matagal na nga raw itong na-stock, sabi ng may-ari na hiniraman ko. Bali, inalis ko na rin muna yung mga damo at mga kahoy na hindi kakayanin putulin ng ating grass cutter at baka masira. Dati, puro pagtatabas at pag-grass cut lang yung ginagawa ko dito pero this time gagamitan naman natin ng herbicide. May nagtanong nga sa akin bakit daw i-grass cut ko pa kung i-sprayan ko naman ang pampatay sa damo. Bukod sa gusto ko munang linisan yung kabuuan ng lupa para maalis yung makakapal na damo, mas magiging effective yung pag-spray natin ng herbicide dahil directly tatama sa mga stem ng mga damo. At pagkatapos natin malinisan yung part dito sa may bungad at tatanggal na rin natin yung makakapal na damo na nakakapit sa bakod, i-grass cut ko naman yung mismong sakop ng lupa at saka pa lang tayo mag-spray pagkatapos. Nung bumili kami ng lupa ni Sheila as in zero balance talaga yung savings namin at allowance na lang yung natira sa amin. Kaya sabi namin after mag-ipon na lang ulit tayo, at least mayroon na tayong isang investment na nag-a-appreciate ang value kahit hindi natin galawin. Kung tutuusin magandang opportunity na din sa isang business as puhunan yung nilaan naming pera dito. Pero mas pinili namin itong lupa as security naming dalawa para kahit anumang mangyari may pupuntahan kami na sariling amin. O kaya naman may bebenta kami pagdating ng araw kung kailangan talaga ng cash. May nabasa nga rin akong comment na alin nga daw bang mas maganda, bumili ng gold or lupa o gamitin sa negosyo ang pera. Para sa akin depende sa tao dahil yung iba risk taker, yung iba naman gusto sigurado. May mga taong pinipiling isugal yung pera nila sa pagnenegosyo dahil kapag nag-success mas maraming lupa yung mabibili nila. May mga tao rin namang natatakot sa pagkalugi kaya mas pinipili nila na ilagay yung pera sa pagbili ng ginto o kaya naman ay lupa. Katuwiran kasi nila at least buo yung pera at tumataas yung value taon-taon. Pero sa case namin ni Sheila mas pinili muna naming ilagay ito sa piggery business at nung nakita namin na kaya na nitong mag-survive at may sarili ng pondo saka kami bumili ng lupa. Third year college nung nag-start kami sa piggery at kung tutuusin almost 5 years na ngayon at 1 year ago na simula nung nabili namin yung lupa at kung mapapansin nyo walang development or improvement na nangyayari dito. Nililinisan ko lang every time na nakikita akong makapal na yung mga damo. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi ganun kadali at mahirap talaga kitain ng pera kaya kahit sa kagustuhan natin nahihirapan tayong madaliin or abutin yung mga bagay na gusto natin. At ayan, tapos na nga tayong mag-grass cutter at maglinis kaya mag-spray naman tayo ng pampatay sa damo. Bali 16 liters ang capacity nitong ating sprayer pero kinalhati ko lang dahil mabigat masyado sa likod. Pagdating naman sa herbicide 200 to 250 ml ang required sa isang 16 liters. Yung iba naman ang ginagawang sukatan ay lata ng sardinas. 2 puno sa lata ng herbicide sa isang full tank ng ganitong klaseng sprayer na 16 liters. At ayan, pagkatapos ko mag-spray dito sa loob ng bakod ng lupa natin ay dinamay ko na rin yung harapan dito sa tabi ng kalsada. May mga dumadaan din kasi ditong estudyante at delikado baka pagtaguan ng ahas dahil kung makikita nyo kanina ay makapalang mga damo. Time check 10 AM na ng umaga at tapos na rin tayong maglinis. Pagod man pero sobrang saya dahil sariling lupa na namin yung nililinisan ko ngayon.